ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi tayo pwedeng manuntok ng walang nasasaktan. Katulad niyan ng paglalaro natin ng apoy, malaki ang posibilidad na tayo ay mapasok kinatagalan. Ikaw kabarangay, naipit ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko ay wag daw akong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko sa dulo. Pero paano ko ba malalaman na masama para sa akin ang isang bagay hanggat hindi ko pa yon nagagawa? Para sa akin, isang beses lamang ako mabubuhay sa mundo, kaya bakit ko pipigilan ang sarili ko na maging masaya sa isang sitwasyon kahit na may kaakibat itong komplikasyon? Yan po ang mga bagay na pilit ko pa ring tinutuwid kahit na medyo baluktot, lalo na sa kasalukuyang pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Sana sa pagtatapos ng kwento ko ay maraming kabarangay natin ang may matututunan dito. Bago ang lahat, good day po sa inyo at sa mga katulad kong kabarangay at listener ng Barangay Love Stories. Number 1 po talaga kayo sa puso ko, Papa Dudut. Dahil marami sa mga umere ninyong istorya na napakinggan ko, ang masasabi kong nakarelate ako ng husto. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gianna, 28 years old at taga Novaliches, Quezon City. Nagkatrabaho po ako bilang sekretary sa isang private company at 2 buwan na akong buntis. Ang sabi nila, blessing po ang mga baby, pero sa ngayon ay hindi ko po nakikita na biyaya sa akin ang batang nasa tiyan ko, Papa Dudut. Aaminin kong lito at naguguluhan pa rin ako sa sitwasyon ko na nagsimula po few months ago, Papa Dudut. Wow! Totoo ba to? Nandito tayo ngayon sa bar? Oo. Gusto mo sampalin kita para malaman mong hindi ka nananaginip? Grabe naman sa sampalin, bes. Parang di kaibigan, no? Nakaka-hurt ka ng feelings. Pwede ba tigilan mo yan? Umorder ka pa ng inumin, sagot ko. Wow! Sige, pero mamaya na. Di ko pa maubos yung iniinom ko eh. Hay, hina mo! Dati nung nag-aaral pa tayo, ikaw yung panayaya sa akin sa mga inuman. Pati ikaw yung pinakamalakas uminom. Huwag mo sabihin pinasa mo na yung corona mo sa akin. Napaka mo naman. Siyempre ako pa rin yung BFF mong malakas uminom. Pero ngayon kasi ayokong maglasing. Bilin kasi ng boyfriend ko, wag akong iinom ng marami. Yan talagang mga boyfriend na yan? Masyadong pakialamero. Hoy, hindi naman. Worried lang sa akin yung honey bunch ko. Kaya kinikilig ako. Alam mo ba? O sige, tuloy mo. Susungal-ngaling kita ng bote. Guard! May bayolente! Huwag ka na kasi magkwento tungkol sa boyfriend mo. Alam, nakaka-break lang nung tao tapos puro ka pa ganyan. Mag-usap na lang tayo tungkol sa investment. Alokin mo na lang ako ng insurance o di kaya kung ano-anong theory tungkol sa mga alien. Huwag lang yan, bes! Sorry na. Akala ko kasi hindi ka na affected sa breakup nyo kasi nagbabar na tayo. Last week lang nagkukulong ka sa kwarto mo. Tumatawag pa sa akin mama mo kasi ayaw mo lumabas para man lang kumain. Last week yon, pero hindi na ngayon. So hindi ka na nasasaktan? Nasasaktan pa rin. Pero sino ba siya? Ano, habang buhay na lang ba ako magmumukmok kasi iniwan niya ako at pinagpalit sa babaeng mas pangit kaysa sa akin? Sa true rin naman. Huwag mo na siyang iyakan. Hindi siya worth it. Pinipilit ko, pero may times pa rin na nagagalit ako sa kanilang dalawa. Lalo na dun sa babae niya. Stinok ko kasi last time yung Facebook account nung impactang yon, tapos ayun, na-offend lang ako kasi mukha siyang ewan. Kumpara naman sa akin, di ba? Na-curious tuloy ako. Gusto ko makita, bes. Wag na, baka mamaligno ka pa. Hindi talaga siya maganda. Hindi. Mukha siyang kapre, tikbalang, laman lupa, engkanto, manananggal.
Malandi siya, makate, higad, haliparot. Magsama sila ng ex kong tukmol. Oo. Tama na yan, baka umiyak ka pa. Sinong iiyak? Ako? Hindi ko naiiyakan yung mga abnormal na yun, no? Ay, tama. Mga abnormal sila. Lalo na yung ex mo. Kasi sino ba namang matinong lalaki ang ipagpapalit ang long-term relationship niya sa ibang babae? Diba? Alam mo yan, ginawa ko yung lahat. Naging loyal ako sa kanya. Pumayag nga ako makipag-live-in sa kanya kahit hindi pa ako ready nun eh. Nagreklamo ba ako? Hindi! Sinuway ko pa parents ko. At kahit control freak siya, iniisip ko na mahal lang niya ako kaya siya ganun. Sinusunod ko gusto niya kahit sa kaliit-liitang detalye. Tapos sa huli, iwanan niya lang ako? Sasama siya sa madungis na yon? Ipagpapalit niya ako? Nasaan ang hustisya, Bes? Nako, mahirap hanapin ang hustisya rito sa atin. Eme ka naman eh. Oo pero ayun na nga. Hindi ka nagkulang. Binigay mo lahat, as in lahat-lahat. Nasa kanya na yun. Siya na yung may problema kasi malandi siyang lalaki. Tapos cheap pa kasi pinagpalit ka sa hindi mo naman ka-level. Nakaka-insulto kaya yun? Kaya nga iniisip ko na lang na magbe-break din sila. Na walang forever, sa umpisa lang masaya. Sabihin mo na ang palaya ko, wala akong pake. Pero akala ba nung mokong na yun, iiyakan ko siya ng matagal? Wala na akong luha, Bes. Natuyuan na kaya gusto ko naman bumawi sa sarili ko at maging masaya kahit paano. Kaya nga niyaya kita mag-bar. Proud ako sa'yo, Bes. Alam mo yan. Basta, happy ako kasi binibigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya nang hindi kasama yung ex mong salot sa lipunan. Basta, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Best friends nga, di ba? For better and for worse. Salamat. Pero sana makarma na sila kasi naiinip na ako maghintay. Kating-kati na akong pagbayaran nila yung pananakit nila sa akin. O siya, tama na yan. Sayaw na lang tayo sa dance floor. Magpakasaya na lang tayo at kalimutan na muna natin yung ungas na yun. Hindi kanya deserve, girl. Ang ganda-ganda mo eh. Talaga? Sayaw na nga tayo. Heartbroken po ako, Papa Dudut, kasi iniwan ako ng live-in partner ko at pinagpalit sa isang babaeng mukhang puwet ng kaserola. Nasasaktan po ako at nagagalit ng mga panahon na yon. Pero ayokong ipakita sa best friend kong si Myra na porke iniwan ako at pinagpalit ay habang buhay na akong magiging kawawa. Balde-balde ng luha ang iniyak ko para sa damukol na lalaking yon. At ang masahol pa ay nagmakaawa pa akong piliin niya ako, Papa Dudut. Lumuhod-luhod pa ako at kulang na lamang ay halikan ko ang mga paa niya na para bang sineswerte siya. Ngayon ay nasusuka na ako pag naaalala ko ang kabaliwan kong yon sa kanya. Hindi naman sa sinasabi kong mali ang magmahal. Maling lalaki lang ang minahal ko. Maling-mali kasi na umasa ako na kami na hanggang sa dulo. Tapos ay bigla niya akong iniwan sa ere ng ganon-ganon na lamang. Kaya nga noong napagod na akong questionin ang sarili ko kung saan ako nagkulang, kahit ginawa at binigay ko naman ang lahat, ay tinigilan ko na ang pag-iyak sa lalaking yon, Papa Dudut. Pero yung lungkot at mga luha ay napalitan ng matinding galit at buot. Kung totoo ang impyerno, sana'y masunog sila doon ng babae niya. Kung totoo ang karma, ay sana'y paulit-ulit na layong maranasan para makaganti naman ako kahit papaano. Dahil sa pinagdaanan ko ay naging defense mechanism ko po yung kumilala ng ibang tao para hindi ako malungkot. Feeling ko kasi ay burden na ako sa best friend ko kahit na sinabi niyang nandyan lamang siya para sa akin. Kaya nga sinubukan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pumasok po ako sa tinatawag nilang hook-up culture, kung saan ay marami akong nakilalang lalaki at babae na kapwa ko ay naghahanap ng good time at panandaliang aliw. Isa na nga po doon si Boris, Papa Dudut. Boris, gising! Ano ba yun?
ngayon? Ang ingay kaya ng phone mo. May kanina pa chat ng chat sa'yo. Tingnan mo na nga. Baka may emergency or what? Ay, storbo naman. Sino ba to? Sino ba yan? Ha? Wala. Walain mo mukha mo. Sino nga kasi? Ay, Gianna naman eh. Sasabihin mo ba o lalayasan kita? Uy, huwag ka naman umalis. Iisa pa ako sa'yo mamaya eh. Nagpahinga lang ako kasi nakakapagod yung 5 beses natin kanina. Kaya nga sagutin mo tanong ko. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Wala, live-in partner ko lang. Ano? May live-in partner ka na palang ungas ka? Meron, pero hindi ko na siya mahal. Kaya nga ako nakikipag-hook up sa'yo kasi ayoko na sa kanya. Wala naman talaga akong pakialam sa relasyon yung dalawa kasi wala naman tayong relasyon. Pero hindi lang ako makapaniwala na certified manloloko ka. Saan ka pupunta? Gianna naman. Nakuha mo pa talagang magtanong? Hindi ba halata? Iiwanan na kita kasi nabubwisit na ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Sayang binayad natin sa motel kung di natin susulitin check-in natin. Upo ka muna rito sa tabi ko. Dali na. Kumalma ka lang kasi muna. Kung nalaman ko lang ng maaga na may karelasyon ka, sana di na ako pumayag sumama sa'yo dito sa motel. Kung pinaalam ko sa'yo, baka hindi ka na pumayag. Katwiran nyo talaga mga manluloko, bulok. Ikaw na may sabi. Wala ka namang pakialam sa relasyon namin, di ba? Kaya bakit ganyan ka kaapektado? Kasi niloko rin ako at pinagpalit sa ibang babae ng ex ko. Kaya naaawa lang ako dyan sa kinakasama mo. Kung hindi mo na pala mahal, bakit hindi ka na lang makipaghiwalay? Mahirap kasi may anak kami. Saka nakiusap siya sa akin na gusto niyang magkaroon ng buong pamilya yung anak namin. Kaya wag ko raw siyang hiwalayan. Pero anong gagawin ko kung di na nga ako masaya kasama niya? Kaya ka ng babae. Alam ba niya pinagagagawa mo sa kanya? Feeling ko alam niya, pero hindi na lang siya nagsasabi. Doon pa rin naman ako sa inuupahan namin umuwi kaya wag na siya masyadong demanding. Curious lang ako ha. Total na pag-uusapan na rin natin. Curious saan? Sa inyong mga lalaki. Ano yung reason nyo? Bakit bigla-bigla na lang kayo fall out sa mga partner nyo? Maraming dahilan, pero ako kasi nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi masyado siyang taklesa. Lagi niya akong tinatalakan. Daig pa niya nanay ko. Hindi nga ako napagsalitaan ng maaanghang ng sarili kong ina tapos siya kung ano-anong masasakit yung sinasabi sa akin kapag nag-aaway kami. Dahil lang doon? Nasaktan kaya ego ko. Apak na apak pagkalalaki ko sa kanya. For sure may dahilan kung bakit niya yun nasabi sa'yo. Kasi ganun kaming mga babae. Hindi kami nangaaway ng basta-basta. Talaga? Bakit kanina muntik mo na nga akong layasan at awayin? Dahil lang nalaman mong may kinakasama ako. Di ka ba nakinig? Naalala ko lang ginawa sa akin ng ex ko. Nakita ko siya sa'yo kaya nabwisit ako. Pero hindi ako yung ex mo. Magkaibang lalaki kami. At wala tayong relasyon para magalit ka sa akin ng ganun. Ay, sa bagay, para naman akong tanga sa asal ko kanina. Problema mo na yan kung magkahulihan kayo ng live-in partner mo ha. Basta labas ako dyan, huwag niyo akong idadamay. Bakit naman kita idadamay? Hindi mangyayari yun kasi matinik ako. Siguraduhin mo lang yung pinagsasasabi mo. Ayoko ng gulo. Walang mangyayaring ganun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Saka, huwag na nga natin siya isali sa usapan. Parang gusto ko na lang ulit may mangyari sa atin. Ready ka na ba ulit? In a relationship na pala si Boris pero aminadong manloloko. Wala akong pakialam sa bagay na yon not until sinabi niya sa akin ang katotohanan. Nung una ay gusto ko siyang suntukin sa mukha kasi iniiputan niya sa ulo yung syota niya at kinakasama niya pero naisip ko na huwag na lang kasi baka mapuruhan ko pa at mademanda pa ako. Masasabi ko naman Papa Dudot na na-enjoy ko yung nangyari sa amin ni Boris ng gabing yon at naulit pa nga nang naulit ang hook-up namin kahit na alam kong may karelasyon na siya. Ewan ko ba, hindi na ako nandidiri na dalawa niya kaming kinakasama. Basta sinabihan ko siya na huwag na lamang niyang bubuntusin
bubuntisin ako. Magaling kasi si Boris at panalo ang performance niya, Papa Dudut. Hinahanap-hanap ko. Kaya lang ay nagkaproblema lamang kami noong naramdaman kong naging masyado na siyang clingy. May isang beses na hindi na lamang siya nagte-text sa akin para makipag-hook up, kung ano-anong sweet messages na ang kanyang pinapadala na parang magjowa na rin kaming dalawa. Na kinainisan ko naman, Papa Dudut. Akala ko ay trip lamang niya at mawawala rin pag nahimasmasan na siya, kaso ay consistent po talaga si Boris sa pagpapadala ng ganong klase ng mga mensahe. Ang malupit pa ay nagsabi siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Anak naman ng teteng, Papa Dudut. Nakakaloka ang mga pangyayaring yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, syempre sinabi kong ayoko kasi may karelasyon siya at wala pa akong ganang makipag-boyfriend dahil kagagaling ko lamang sa breakup. Pero parang tanga si Boris. Mapilit siya at sinabi niya sa aking handa siyang hiwalayan ang kinakasama niya para lamang sa amin at yun na nga po ang ginawa niya. Iniwan niya ang live-in partner niya at isang anak para sa akin, Papa Dudut. Siyempre nawindang po ako kasi ang bilis ng galawan niya. Hindi pa nga nagtatagal simula nang magkakilala kami tapos gusto na niyang maging exclusive. Napatanong ako sa sarili ko kung ganon ba talaga ang mga lalaki. Galawang ninja sa mga pambababae nila. Pero aaminin kong may isang bahagi sa marupok kong puso na masaya kasi noong ko lang naranasang piliin. Hindi ba iniwan ako at pinagpalit? Tapos iniwan ni Boris ang pamilya niya kasi ako ang pinili niya. Feeling ko talaga ay bida ako sa isang teleserye ng mga panahong yon. Sa kabilang banda ay hindi ko naman po sinabi kay Boris na gawin niya ang mga bagay na yon. Vocal ako na ayaw ko pang pumasok sa panibagong relasyon pero hindi ko naman siya matanggihan kapag nagyayaya siyang may mangyari sa amin. Kumbaga sa review, 5 stars po sa akin si Boris at satisfied customer niya ako sa kanyang serbisyo. Nagbibingi-bingihan na lamang ako kapag ino-open niya ang tungkol sa estado ng relasyon namin pagkatapos may mangyari sa amin. Akala ko kaya ko yung baliwalain hanggang sa nagsawa na ako at nakwento ko ngayon sa kaibigan kong si Myra, Papa Dudut. Seryoso ka ba talaga dyan? Saan? Sa sinabi kong nakikipag-hook up ako at ngayon meron ng lalaking obsessed na obsessed sa akin? Oo, dyan. At dyan pa sa lalaking yan. Ano nga ulit yung pangalan niya? Boris. My goodness, Bes. Hindi ko akalain na yan palang pinagagawa mo sa loob ng 1 linggong hindi natin pag-uusap. Correction. 1 linggo at 3 araw. Ganun na rin yun. Eh ano ba kasing masama doon? Marami naman gumagawa noon, di ba? No feelings attached, ika nga. Marami nga pero hindi ibig sabihin gagawin mo na rin. Malaki na ako, Bes. Hindi na ako teenager na dapat pagbawalan sa mga gusto kong gawin. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Malapit na nga ako mag-30 eh. Kahit na. Paano kung mapahama ka dyan? Masalvage ka. Pinagsasasabi mo. Okay lang ako oh. Kita mo bang may kulang sa body parts ko? Wala naman, di ba? Paano kung makakuha ka ng sakit? Sige nga. Ayos lang ako. Kaya ko sarili ko. Ginagawa mo ba yan kasi gusto mong maghiganti sa ex mong manloloko at nang iwan sa'yo? Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para kalimutan siya. Sa lagay pipigilan ko na lang sarili ko na sumaya katulad niya. Eh nung nambabae siya di nga niya ako inisip. Kaya ba't ko siya iisipin sa panlalalaki ko? Saka wala na rin naman kami. Hiwalay na kami. Single na ako kaya wala na akong inaapakang ibang tao. Ay, maliban na lang pala dun sa kinakasama ni Boris. O kita mo na? Naging kabit ka pa? Excuse me, hindi naman kami ni Boris.
Kaya paano ako magiging kabit? Sige nga. Pero may karelasyon pa rin siyang tao. Sana kung gaganyan ka lang din pala, doon na sa kapwa mo single, para wala na kayong masaktan. Sorry, okay? Bago lang naman ako sa hookup culture na to. Malay ko ba sa rules and regulations na yan? Basta ako, one night stand lang habol ko kay Boris. Kaso naulit pa nang naulit hookup namin kasi magaling talaga siya sa kama. Mas magaling pa siya sa ex ko na madalas pilipeki ko lang yung Huwag mo nang ituloy, Bes. Nakakaloka ka. Mas naloloka ako kay Boris kasi parang baliw na siya sa akin, Bes. Mantakin mo, hihiwalay niya yung live-in partner niya para lang opisyal akong ligawan? Sinabi mo ba sa kanyang ayaw mo maging exclusive kayo? Sinabi ko na. Para na nga akong sirang plaka kakapaulit-ulit sa kanya kaso ewan. Di ko alam kung tanga lang ba siya o nagbibingi-bingihan. Ang hirap ng sitwasyon mo. Gusto mo siya na ayaw mo. Paano mo naman nasabi na gusto ko siya? Kasi sabi mo magaling siya sa kama. Hindi mo naman siya babalik-balikan kung hindi ka nasasatisfy sa bagay na yun. Tama rin naman. Hirap lang kasi sa kanya bakit kailangan niya pang gawing komplikado yung lahat. Bakit hindi na lang kami maging magka-hook up forever? Sira, hindi pwede yung sinasabi mong forever. Ano? Hanggang pagtanda gusto mo para usan ka lang? Sakit mo naman magsalita. Masakit talaga ang katotohanan, Bes. Saka tama naman sinabi ko. Oo na. Pero sa ngayon hindi ko siya kayang bitiwan. Ayoko naman makipagkilala sa iba kasi paano na lang kung hindi nila mapantayan yung galing niya sa kama. Eh di sayang lang effort ko. Hindi ko akalain may ganyan ka palang side. Hindi na kita kilala. Pero sabi mo BFF pa rin tayo. For better or worse nga, di ba? Oo, kaya lang wag mo naman ipahamak ang sarili mo, Bes. Mamaya imbis na panandali ang aliw lang ang hanap mo. Makarma ka sa pinagagagawa mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Kung kakarmahin pa ako dahil lang sa bagay na yun, aba, maawa naman sa akin ang universe. Hindi ko yun deserve. Ewan ko sa'yo, hindi na kita carry. Sa huli ay nag-decide po ako na hindi kitain si Boris kasi nasusura na ako sa kanya. At sa pagiging clingy niya samantalang hindi naman kami magkarelasyon. Siguro'y ganon talaga, hindi ko na gusto yung may nagdidikta sa akin tungkol sa mga bagay na dapat at hindi ko dapat ginagawa. Ganon kasi ang eksaktong experience ko sa ex-boyfriend ko at live-in partner ko, Papa Dudut. Kumbaga dinumero ang mga galaw ko sa kanya, ultimo pagsusuot ko ng mga damit na hindi naman masyadong sexy ay nakikialam siya. Siyempre, inintindi ko yon dahil mahal ko at akala ko ay pinoprotektahan lamang niya ako. Pero kunwari lang pala ang lahat dahil niloloko na niya ako at ginagawa niya lamang yon para manipulahin ako. Kaya nagkaroon na rin talaga ako ng trust issues. Kaya naman po si Boris, kahit na may itsura, matangkad, mabango at magaling sa kama, pero pagdating sa pinansyal na aspeto ay masasabi kong katulad ko lamang siya na hamak na isang empleyado. Nagtatrabaho sa isang construction firm sa Mandaluyong si Boris. Above minimum ang kita niya pero maliit pa rin kasi nakwento niya sa akin na perang madalas nilang pinagtatalunan ng dati niyang kapartner. Breadwinner din kasi si Boris at nag-aabot pa rin sa nanay niya kasi wala naman itong pinagkakakitaan at maliliit pa ang mga kapatid niya. Yung iba nag-aaral pa nga tapos siya yung panganay. Wala na silang tatay, maagang sumakabilang bahay. Kaya nga naiintindihan ko yung ex niya kung bakit wagas makapag-demand sa kanya. Lalo na kasi na mukhang kontento na si Boris sa kita niya tuwing kinsenas at katapusan. Tapos red flag pa siya kasi kulang na nga yung perang nakalaan para sa pamilya niya. Nakuha niya pang mambabae. Kapal ng mukha, grabe. Kaya naman iniwasan ko na siya, Papa Dudut, at tiniis kong hindi makipagkita sa kanya para maramdaman niyang ayoko na. Pero may isang beses na hinahanap ko talaga yung katawan niya at kung paano niya ako paligayahin. Pansamantala lang na natigil ang hookup namin noong meron akong nakilalang bagong lalaki. Si Clark, Papa Dudut.
Grabe, Gianna. Galing mo. Suko ako sa'yo. Magaling talaga ako. Sinabi ko naman, di ba? O kita mo ngayon, sumuko ka. Sorry, di ako naniwala agad kasi akala ko puro ka lang salita. Yan tayo eh. Pero alam mo, baka hanap-hanapin ko na to. Alin? Yung performance ko? Oo. Tsaka ikaw mismo. Talaga? Sige, bakit nga? Kasi maalaga ka, malambing at palangiti. Bakit? Hindi ka ba inaalagaan ng mga babaeng nakaka-hook up mo? Hindi ba sila kasing sweet ko at hindi rin sila palangiti? Oo, ibang-iba ka sa kanila kaya nanibago ko. Yung totoo, hindi naman talaga ako naghahanap ng hook up lang. Gusto ko rin makakilala ng tao na magiging kaibigan ko. Bakit? Wala ka bang mga kaibigan? Meron pero hindi ko naman sila laging nakakausap at nakakasama. Bakit kasi hindi ka nalang mag-girlfriend? Wala pa akong babaeng nakikilala na mamahalin ko kaya single pa rin ako hanggang ngayon. Sa bagay, mas mabuti na rin enjoyin mo pagiging single mo kasi kapag nagka-jowa ka na, hindi mo na magagawa yung ganito. Ikaw ba? Talagang hook up lang habol mo sa isang lalaki? Oo. Feeling ko kasi hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Hindi pa ako handang masaktan kasi kagagaling ko lang dun, no? Maawa naman ang kalawakan sa puso ko. Di pa nga naghihilom tapos may darating na naman para wasakin to. Kung ano man ginawa sa iyo ng ex mo, isa lang masasabi ko. Sira ulo siya. Tumpak! Para sa akin, hindi kanya deserve. Lalo na kung wala ka naman ginawang masama sa kanya. Pero ikaw pa tong ginawa niya ng masama. Hindi ko alam kung ba't may mga lalaking ganyan. Nasa kanila na yung perfect na babae, nakuha pang mambabae. Wow! Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan mula sa isang lalaki, ah. Gusto ko kasi pag nagka-girlfriend ako, siya lang yung mamahalin ko. Sa kanya lang ako titingin. Hindi ako maghahanap ng ibang babae. Talaga lang, ah? Kaya mo yun? Kasi parang wala na akong kilalang lalaki na hindi nagtataksil sa mga jowa o kinakasama nila. Bakit? Ganon din ba papa mo? Ha? Ewan ko, siguro. Kasi may ilang beses din sila nag-away ng mama ko tungkol sa pagiging babaero ni papa. Pero di naman sila umabot sa puntong naghiwalay sila kasi mas nanaig daw yung pagmamahala nila. Parang ewan. Hindi na ako naniniwala sa love na yan simula nung lokohin at pagmukain akong tanga ng ex ko. Totoo na walang forever. Paano kung sabihin ko na kapag ako naging boyfriend mo, hinding-hindi mo mararanasang masaktan, kagaya nung ginawa sa'yo nung mokong mong ex? Pinagsasasabi mo, may plano ka bang ligawan ako? Paano kung sabihin kong oo? Hindi ko alam isasagot ko, Clark. Okay lang. Di mo naman kailangang sumagot ngayon eh. Bakit kasi naisip mo yan? Bakit naman hindi? Single ka, single ako. Unless may ibang nagkakagusto sa'yo. Wala no, single ako. Eh di mabuti. Wag na nga muna nating pag-usapan yung tungkol sa bagay na yan kasi kakikilala pa lang natin. Kumpara kay Boris ay mas may pera si Clark. Charismatic din siya, single, walang sabit at walang responsibilidad sa pamilya kaya solong-solo niya ang kita niya. May negosyo siyang isang coffee shop at kasama niya ang best friend niya at kababata niya doon. Bukod doon ay freelance videographer din si Clark, Papa Dudut. Marami siyang plano sa buhay tulad ng pagtatayo ng sarili niyang studio at kung ano-ano pa. Malayong malayo talaga si Clark kay Boris pero masasabi kong mas type ko ang itsura ni Boris. Sakto lang din sa kama si Clark. Gusto niya na siya lagi yung tinatrabaho, paano naman ako. Pero hindi ko siya mabitawan kasi grabe siyang magregalo. Ni-spoil niya ako sa material ng mga bagay at sa atensyon. Yung mga bagay na ibinibigay niya sa akin ay never kong naranasan sa ex ko. Niwalangang pabulaklak ang mokong na yon sa 5 taon naming magkarelasyon kasi sayang daw sa pera. Nabubulok lang din daw. Tapos ay wala man lang kahit sweet long messages kasi nakukornihan siya. Sa huling malalaman kong ginagawa niya pala yon sa bago niyang babae.
Unfair pero bahagi na lamang siya ng nakaraan ko. Hindi ko lang mapigilang hindi magdamdam kapag kinakain ako ng insecurity. Basta iniisip ko na lamang na mas maganda pa rin ako sa pinalit niya sa akin. At yun na lamang po yung bagay na nagbibigay ng motivation sa akin. Pero bumalik tayo sa kinakwento ko, Papa Dudut. Sinabi ko po kay Clark na wala akong boyfriend at walang naghahabol sa akin, pero nalaman po ni Boris na may iba na akong lalaking kinakahumalingan. Kaya naman gumawa siya ng paraan para guluhin at sirain kami. Isang gabi bigla na lamang pong sumulpot si Boris sa parking lot ng restaurant na kinakainan namin ni Clark at doon siya nag-iskandalo, Papa Dudut. Basta ang natatandaan ko na lamang noon ay nagkainitan sila ni Clark at nagpang-abot sila sa parking lot ng restaurant, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagulat po ako kay Boris sa mga ginawa niya at sinabihan siya ng mga masasakit at maanghang na salita ng gabing yon. Kita ko po sa mga mata niya na mangyak-ngyak siya pero wala na akong pakialam pa. Ang kapal na mukha niyang manggulo at mag-amok. Pasalamat nga siya kasi naawat ko si Clark na wag na siyang idemanda kahit na matapos niya itong suntukin sa mukha nito. May sugat din naman at pasa sa mukha si Boris kasi napuruhan din siya ni Clark, Papa Dudut. Naawa nga ako kasi nabangasan yung gwapo niyang mukha pero ayos na rin yon para mabawasan ang kakapalan nito. Sa huli napaalis ko na rin si Boris pero sa akin naman po nagalit si Clark. Nagsinungaling daw ako sa kanya na wala akong sabit kasi hindi niya inaasahan na merong Boris na lilitaw para mang-away at manira ng gabi namin. Wrong timing lang kasi noong mga panahon na yon ay nagsisimula na akong ligawan ni Clark, Papa Dudut. At kahit na hindi siya kamukha ni Jack Roberto ay plano ko na siyang sagutin dahil alam kong magiging mabuti ang trato niya sa akin. Kaso lahat ng yon ay sinira lamang ni Boris. Sa huli nilayasan ako ni Clark, Papa Dudut, at hindi niya ako pinakinggan kahit na anong pagmamakaawa ko na huwag niya akong iwanan. Marami siyang sinabing masama at masakit sa akin ang gabing yon. Ilan doon ay malandi raw ako, makate, haliparot at manggagamit. Laspag na at kung kani-kaninong lalaki sumasama. Siyempre, nanikip ang dibdib ko sa mga sinabi niya. Napakakapal na mukha niyang insultuhin ako na akala mo ay santo siyang perpekto at walang ginawang pagkakamali sa tanang buhay niya. Hindi ko na po alam ang mararamdaman ng mga panahon na yon kasi nagkahalo-halo na. Galit, dismayado, lungkot, panliliit sa sarili na may pandidiri na rin. Para akong nabagok sa simento matapos akong magkaroon ng realization sa buhay tungkol sa mga bagay na mga pinaggagawa ko. Hindi kasi ako dating ganon, Papa Dudut. Submissive ako, loyal at mapagmahal. Hindi ko akalain na babaguhin ako ng heartbreak ko para maging isang pakawalang babae na sarili lang ang iniisip niya. At dahil nga po sa mga nangyari parehong nawala sa akin sina Boris at Clark. Hindi na nila ako kinonta katulad ng dati. Inisip ko na baka nagpapalipas lamang sila ng sama ng loob kaya sinulit ko na lamang yung pagkakataon na hindi nila ako ginugulo. Kaya lang may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Nalaman ko po na buntis ako, Papa Dudut. Hindi po ako magaling sa math kaya hindi ko na backtrack kung sino kina Boris at Clark ang nakabuntis sa akin. Pero hindi naman kasi nagkakalayo yung pagitan ng mga araw simula nang nakilala ko sila. May times na pinagsabay ko pa nga sila lalo na noong nabore ako sa performance ni Clark. Kaya nakipagkita ako kay Boris kinabukasan para makipag-hook up. Kaya hindi ko talaga alam kung sino sa kanilang dalawa ang ama ng anak ko. Si Clark po kaagad ang unang pumasok sa isipan kong kontakin pero cannot be reached siya. Nataranta na po ako ng mga panahong yon kaya kinailangan ko si Boris. Mabuti na lamang dahil pumayag siyang makipagkita sa akin ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Ano ba yung sasabihin mo, Gianna? Pwede bang sabihin mo na? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Baka kasi magtaka yung kinakasama ko pag natagalan ako. Paalam ko lang may kikitain kaibigan sa kanto. Wow, parang kailan lang baliw na baliw ka pa sa akin ah. So nagkabalikan na pala kayo ng live-in partner mo. Oo, dahil pinatawad niya ako ulit nung nagmakaawa ako sa kanya. Sabi ko magbabago na ako, alang-alang sa pamilya namin. Sinasabi na nga ba? Kung sinagot kita at naging tayo, malamang iiwan mo pa rin ako pag naburyong ka na sa akin at babalik-balik ka pa rin sa pamilya mo. Hindi naman naging tayo, di ba? Kasi may iba ka na at halatang mas gusto mo yung lalaking yun kesa sa akin. Wala ka nang pakialam doon. Ikaw lang naman yung nagkagusto sa akin. Di ko naman sinabi na ma-fall ka. Vocal ako na hindi pa ako ready pumasok sa relasyon. Huwag mo na nga ipamukha sa akin yung tungkol sa bagay na yan. Kasi kahit anong sabihin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Katulad din kita, Gianna. Sinasabi mo lang yan kasi di mo ako gusto. Pero alam kong handa ka makipagrelasyon sa lalaking yun kasi gusto mo siya. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan yung bagay na yun. Hindi siya ang dahilan kaya ako nakipagkita sa'yo. Tutal wala na rin naman kami kasi sinira mo na yung dapat nabubuo naming samahan. Kung di ka ba naman epal at makapal ang muka. Susumbatan mo lang ba ako kaya ka nakipagkita sa akin? Kasi kung oo, hindi pa ba sapat yung mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin nung gabing yun? Pasalamat ka, hindi ako nananampal ng babae. Subukan mo lang na kantiin ako. May kalalagyan ka, Boris. Ano ba kasing dahilan mo? Dalian mo, naiinip na ako. Buntis ako. Ano ka mo? Kahit talaga kailan, hilig mong umarting tanga. Uulitin ko ha. Buntis ako. Ikaw yung ama. Kapal naman ang mukha mong ipaako sa akin yung batang yan. At bakit hindi ko ipapaako sa'yo? Ilang beses mo akong ginalaw. Pero may nangyayari rin sa inyo ng lalaking yun. Kaya paano ako makakasiguro na sa akin nga yung batang nasa tiyan mo? Kapal naman ang pagmumukha mong sabihin niyang bagay na yan. Mas makapal ang mukha mo kasi gusto mong ipaako sa akin yung batang yan. Napaka walang kwenta mong lalaki. Bahala ka na kung anong gusto mong itawag sa akin. Pero ayoko sa batang yan. Huwag mo sa akin ipaako yan kasi hindi ko rin yan tatanggapin. Minahal kita, Gianna. Pero pinagmukha mo lang akong tanga. Ininsulto mo pa pagkalalaki ko at minaliit pagkatao ko. Tapos ngayon ipapaako mo sa akin yung bunga ng kalandian mo? Tumigil ka na! Kapal na mukha mo pagsalitaan ako ng ganyan! Masakit ba? Kasi kung oo, dinaramdaman mo rin yung pinaramdam mo sa akin noon. Akala mo kung sino ka eh. Yan na yung karma mo. Kung ayaw mo sa batang to, edi wag! Wag mo lang talaga siyang hahabol-habulin pag dumating na yung araw na kainin ka ng konsensya mo kasi pinabayaan mo siya. Napaka-irresponsable mong ama. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Kasi alam ko sa sarili kong hindi sa akin yung batang yan. Kung akin man yan, di ko na yan kargo. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kung paano mo siya palalakihin. Wag mo na rin akong guguluhin kasi ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto at hindi nagloko ah. Pero nagbabagong buhay na ako. Gusto ko nang ayusin lahat sa amin ng pamilya ko. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ako makapaniwala na ganun lamang akong binitawan ni Boris matapos niyang magkandara pa sa akin at habol-habulin ako noon. Ang kapal pa ng mukha niyang sabihin na gusto na niyang ayusin ang buhay niya kasama ang dati niyang karelasyon nung nagkabalikan na sila. Kaya hindi na niya ako kayang pangatawanan kahit na anak pa niya ang dinadala ko, Papa Dudut. Muli po akong nakaramdam ng insulto at panliliit sa sarili. Agad na nagbalik sa akin yung mga araw na hindi ako pinili ng ex ko at iniwan ako para sa ibang babae. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Boris ng mga panahon na yon. Gusto ko sanang magmakaawa sa kanya pero hindi ko na ginawa pa. Sa isip ko kung ayaw niyang akuin ng bata ay kay Clark na lamang ako lalapit dahil meron din namang posibilidad na siya ang tatay ng baby sa tiyan ko. Kung saan saang simbahan na ako nagdasal para lamang maging kay Clark ang ipinagbubuntis ko. Kasi kung sakaling sa kanya nga ang anak ko ay may chance na ulit na matuloy yung naudlot naming relasyon. Kumpiyansa po ako na mapapatawad niya ako at babalik yung dati niyang amor sa akin dahil magiging isang pamilya na kami.
Kaya nga ginawa ko ang lahat ng paraan para makontak siya kahit na inabot pa ako ng ilang araw. Grabe naman kasi si Clark. Blinak ako sa lahat ng social media at nirestrict sa mobile number niya. Parang wala kaming pinagsamahan. Pero sa huli nakausap ko pa rin siya, Papa Dudut. Ayun, nagring. Please, Clark, sagutin mo na. Hello? Sino ba to? Clark? Clark, ako to, si Gianna. Lintik naman, Gianna. Kailan mo ba ako planong lubayan? Tsaka paano mo nalaman tong number ko? Hindi na mahalaga kung paano kasi ang importante nakausap kita. Tinik mo rin talagang babae ka, ano? Clark naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Aba, sinong di magagalit sa'yo? Sinungaling ka eh. Sabi mo walang naghahabol sa'yo tapos meron palang baliw na nagkakandara pa sa'yo. Ikaw na may sabi, baliw si Boris. Saka hindi ko siya gusto, siya lang naman yung may gusto sa akin eh. Kahit na. Ayoko nang may umaaliligid sa'yo na para bang asong nauulol. Kaya kung gusto mo sa kanya, dun ka na. Hindi kita hahabulin. Akala ko ba gusto mo ko? Sabi mo mahal mo ako at gusto mo pa nga akong ligawan. Tapos ngayon kung makapagsalita ka parang wala tayong pinagsamahan ah. Dati yun. Pero na-realize ko na nadala lang ako ng damdamin ko. Hindi pala talaga kita gusto. Lalo na nung nalaman ko na pinagsasalitan mo kami ng damukol na Boris na yun. Napakalandi mo, Gianna. Nakakadiri ka. Wag na wag mo na ulit akong tatawagan. Sandali lang naman. Ano ba kasi yun? May sasabihin ako. Mahalaga, kaya kita kinontak. Kung makikipagbalikan ka sa akin, ngayon pa lang wag ka na umasa. Kasi natauhan na ako. Iniisip ko pa lang na makita pagmumukha mo, nasusuka na ako. Hindi naman yan yung bagay na sasabihin ko. Pero baka magbago isip mo pag nalaman mo. Ano ba kasi yun? Masyado kang pasuspense. Buntis ako, Clark. Ikaw, ama. Sira ulo ka ba? Paano ko magiging tatay ng batang nasa tiyan mo? Dalawa kaming gumalaw sa'yo. Malay ko kung meron pang iba. Malandi ka, di ba? Basta sigurado akong ikaw tatay nito. Gusto mo pa DNA test natin yung baby kapag lumabas? Pa-DNA test mo mukha mo. Di ako mag-aaksaya ng panahon para gastusan yung gimmick mo. Anong gimmick pinagsasasabi mo dyan? Hindi tayo naglalaro rito, Clark. Buntis ako, kakapacheck up ko pa nga lang. Gusto mo bang makita yung sonogram ng anak natin? Hindi ako interesado sa batang yan. Kaya wag mo nga ipagpilit ang anak ko yan. Pagkatapos sa panloloko mo sa akin, gusto mo pa akong bigyan ng responsibilidad? Nasaan ang konsensya mong babae ka? Mahiya ka nga sa pinaggagawa mo. Please, Clark, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo naman akong iwanan ng basta-basta. Baby mo pa rin naman tong nasa tiyan ko. Paano na lang pag lumaki yung anak natin? Wala siyang kikilalaning tatay. Hindi ko na kasalanan yun. Total, pinili mo namang palakihin siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? May choice ka naman na ipalaglag siya kung ayaw mo sa kanya eh. Kasi sigurado ako na ayoko sa batang yan, Gianna. Ganyan ka na ba talaga kasama? Naisip mo pa yung kademonyohang yon? Hindi ka ba kinikilabutan? Hindi. Kung ayaw mo magkaroon ng responsibilidad sa pagpapalaki ng sanggol na yan, edi ngayon pa lang alisin mo na siya sa tiyan mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Bye! Hello? Hello? Clark? Hello? Hindi ko na po na-contact pa si Clark ng mga sumunod kong attempt na tawagan siya, Papa Dudut. Ang bilis niya akong na-block at hindi ko na rin alam kung saan ko siya hahanapin dahil kaunti lang naman ang impormasyong na ibigay niya sa akin noong maayos pa ang relasyon naming dalawa. Si Boris naman ay nilinaw na wala na rin planong makipagkita sa akin para akuin ang batang hindi ko sigurado kung anak ba niya o ano. Basta para akong pinagsakluban ng langit at lupa ng mga panahong yon kaya umiyak na lamang ako pagkatapos. Hindi nga nagtagal ay sumuko na lamang ako sa kakakontak sa dalawang lalaking dahilan kung bakit ako nasa miserableng sandali ng buhay ko ngayon.
Gulong-gulo po ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pagbubuntis sa baby ko pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Ewan ko kung handa na akong maging isang ina. Paano na lamang kung paglaki niya ay hanapin niya ang kanyang ama. Hindi ko pa alam kung paano yon ipapaliwanag sa kanya, kaya sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Alam ko po na maraming magagalit sa akin dahil sa kagagahan ko. Pero wala na po akong magagawa dahil nagbunga na ng bata ang kapusukan ko. Hindi ko pa po sinasabi sa parents ko ang pagbubuntis ko. Kasi naguguluhan pa ako kung itutuloy ko ba ito o susundin ko na lamang ang sinabi sa akin ni Clark. Pero natatakot po ako kasi alam kong dugot laman ko pa rin ang batang dinadala ko. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gianna. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao tayong nakakasalamuha sa mundo na ito na handang gamitin kung anuman ang kaya nating ibigay. Mga taong susubok kung hanggang saan mo kayang magbigay. Ikaw, kabarangay, may tao na bang nanggamit sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Raisa, 31 years old. Ipapakilala ko na ang sarili ko bilang manggagamit. Nakasanayan ko nang manggamit ng tao para lamang makausad ako sa buhay. Hindi kasi ako pinalad na lumaki sa isang mayamang pamilya. Tinulungan ko ang mga magulang ko sa maliit na kabuhayan namin. Ginawa ko ang lahat para makaangat kami kahit may mga natapakan na ako sa prosesong yon. Ayoko na kasing maging mahirap. Sino ba namang may gusto noon? Kaya ginamit ko ang lahat ng meron ako para makamit ko ang mga gusto ko sa buhay. Nung nag-aaral ako sa kolehiyo ay hindi ako proud na sabihin pero nilandi ko ang professor ko para lamang maipasa ako dahil hindi naman ako ganon kagaling sa klase. Ginamit ko ang pagkababae ko sa kanila at gumana naman. Alam kong naging laman ako ng usap-usapan ng mga kaklase ko pero hindi ko na pinagtuunan pa yon ng pansin dahil mas importante na makatapos ako kaagad ng pag-aaral para makahanap ako ng maayos na trabaho na makakatulong sa pag-angat ko sa buhay. Noong nakatapos na ako ay ibang panggagamit naman ang ginawa ko. Nakahanap ako ng trabaho pero nasa mababang posisyon pa lamang ako. Kapag alam kong wala akong magamit noon sa trabaho para umangat ang posisyon, agad akong nagre-resign. Nakailang palit na ako ng trabaho mula noong nakatapos ako ng pag-aaral, Papa Dudut. Kapag nararamdaman ko kasi na hindi ako mapopromote kaagad, ay hindi na rin ako nagtatagal pa. Gusto ko ay madalian kong makuha ang promotion kahit sa hindi patas na pamamaraan pa yon. Hanggang sa sumapit ang taong 2023 at nakapasok ako sa trabahong binigyan naman ako ng medyo may kataasang posisyon. Pero dahil hindi naman ako madaling makontento ay pinangarap ko pa ring umangat kahit na wala pa sa tamang oras. Ganon katindi ang ambisyon kong makatakas mula sa kahirapan, Papa Dudut. Ganon katindi ang ambisyon kong umangat sa buhay. Wala na akong pake kung malibang hindi sumunod sa tamang panahon ng mga bagay. Isang patunay ang pagmamadali ko nang naging boss ko si Nicolo na nooy 40 anyos na.
Kakahiwalay lang niya noon sa kanyang longtime girlfriend na si Lovely na kaidaran din niya. Sa isang inuman kung saan ay malaya niyang nakwento sa akin ang lahat. Nagamit ko ang pagkakataon na yon, Papa Dudut, para may sakatuparan ang plano ko na pag-angat sa buhay. Shot pa! Nakarami na ako Mas nakarami pa rin ako sa'yo, kaya shot ka pa! Pag sobra talagang problema, sobra rin ang pag-inom Sino may problema? Ikaw? Ayos naman ako. Gusto ko lang uminom. O gusto mo lang makatakas sa problema mo? Lahat naman tayo gustong tumakas. Ikaw, may tinatakasan ka ba? Marami! Una, kahirapan. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, kahirapan. So ayun, marami akong tinatakasan na kahirapan. Hindi ko naman na siguro kailangan sabihin sa'yo kung ano ang tinatakasan ko, di ba? Alam ko kung sino ang tinatakasan mo. Hindi ko maiko-consider ang ex-GF kong si Lovely na sino eh. Bagay lang siya sa akin. Kaya ano ang tawag ko sa kanya? Bagay siya na napakinabangan mo ng ilang taon. Mahigit 10 years. Wala na ba talagang balikan? Ayaw na niya eh. Ayaw talaga siya. Ikaw ba namang ituring lang na isang bagay kaysa tao, diba? Pero joke lang yun, sir. Pasalamat ka, wala tayo sa office. Kundi, sisante ka na sa akin. Pero joke lang yun, Raisa. Total, wala naman tayo sa opisina. Ayos lang naman sigurong maging pantay muna tayo ngayon, no? Aayain ba kitang mag-inuman kung may plano akong ipamukha sa'yo ang pagiging boss ko? Di ayos. Magtanong ka lang kung gusto mong sumagot ako bilang isang kainuman mo at hindi boss mo. O kaya, ikaw na lang ang magtanong na kunwari mas marami akong alam sa'yo kahit ikaw ang boss ko. Gusto ko yan. Wala muna ang pride ko sa inumang to. Normal mo lang ako nakainuman. So, anong unang tanong ng normal na Nicolo? Paano ba ako makakaahon sa hiwalayan namin ni Lovely? Magkakaiba kasi tayo ng paraan para makaahon eh. Pero para sa akin, ito lang yung sa akin kapag galing ako sa hiwalayan, naghahanap ako agad ng kapalit. Naghahanap ka ng pantapal sa sakit? Oo, rebound. Band-aid kung titignan, panakip-butas. Hindi ba mas mahirap yung pansamantalang pantapal lang? Andun pa rin yung sugat eh. Pero napapatuyo ng band-aid na yun ang sugat, diba? Pero ang tagal dahil di nakakahinga ng maayos yung sugat. Pero nababawasan yung dagdag na sakit kapag nakalantad lang yung sugat. Ang galing mo dyan. So, dapat ba ako ng boss mo? Nasa inuman tayo. Huwag mong kakalimutan. Walang boss sa sitwasyon na to. Inuman lang. Ayun lang naman ang sa akin Pero desisyon mo pa rin kung paano mo pagagalingin ang sugat mo. Maganda yung paraan mo. So gagawin mo? Kailangan ko na rin kasing matakpan yung sugat ko. Ayos yan. So nakaisip ka na ba kung saan ka kukuha ng band-aid mo? Kung papayag na maging band-aid yung nasa harapan ko. Teka, 2 kami ng bote ng beer na nasa harapan mo. Alin sa amin? Ako ang napiling gawing band-aid ni Nicolo, Papa Dudut. At hindi ko naman yon tinanggihan, hindi dahil gusto ko siya kundi meron akong ibang pakay sa kanya. Promotion. Yun lang naman ang kailangan ko kaya pumayag akong gawing pantapal ni Nicolo habang nasasaktan siya sa hiwalayan nila ni Lovely. Nilihim namin yon sa trabaho dahil bawal yon at syempre hindi maganda sa paningin ng mga katrabaho namin. Maganda ring napapayag ako ni Nicolo na maging panakipbutas niya dahil nakakakuha ako ng mga malalaking pabor na may kinalaman sa trabaho. Hindi niya ako natanggihan sa bawat hiling ko sa kanya. Hindi ko pa siyempre binanggit ang kagustuhan kong ma-promote.
Alam kong alanganin pa ako ng mga oras na yon at naisip ko na hayaan munang mahulog ng matindi si Nicolo sa sitwasyon namin para hindi na siya makaahon at mawala na siya ng choice kundi ibigay ang gusto ko para matulungan ko siya sa pagbangon niya. Masama na kung masama pero yun lang ang nakita kong paraan, Papa Dudut, para makuha ko ang gusto ko. Ilang buwan pa ang nakalipas, nagpatuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Oo, andun na rin syempre yung may nangyayari sa amin at alam ko namang una pa lamang ay kasama na yon sa package. Hindi kagwapuhan si Nicolo kaya hindi ganong kadaling makipag-ano sa kanya. Kaya lang sa ngalan ng pangarap ay umoo na lamang ako. Hindi ko man ginalingan sa trabaho ko sa opisina pero ang maging band-aid ni Nicolo ang alam kong nagalingan ko. Kaya nga pabalik-balik siya noon sa akin at hindi ko naman siya magawang tanggihan kahit wala ko sa mood. Tiniis ko na lamang kung yon ang paraan para magpatuloy ang plano kong promosyon. Kung tatanungin ninyo ako kung nakakaramdam ba ako ng guilt, syempre hindi. Nakinabang din naman si Nicolo sa akin at darating rin naman ang oras ko para maningil. Nainip nga ako kaya sa tuwing may nangyayari sa amin ay sinusubukan ko ng banggitin ang intensyon ko. Kaya lang, Papa Dudut, ay madalas ay laging hindi umuubra ang ginagawa ko. Iba ka talaga. Sabi naman sa'yo, hindi ako basta-basta. At naniniwala naman ako. Hiningal ka nga. Alam kong naniniwala ka na. Yossi? Pas muna. Di pa nga ako makabawi sa ingal ko. Iba ka rin mang pagod. Di ba nga sa lahat ng pagod, ito yung uulit-ulitin mo? Hindi ko na kailangang mag-gym. Sayang lang ang membership kung libre mo lang din namang makukuha sa akin. Para ka nang nakapag-treadmill. Kung lahat ng babae katulad mo, magsasara lahat ng gym sa Pilipinas. Goal ko lahat ng gym sa Asia magsara. Kung tuloy-tuloy tayong ganito, malamang next week may abs na ako. Dapat nga ako tong magkaroon ng abs kasi ako naman tong nagtatrabaho sa ating dalawa. Pero bakit ako yung hinihingal ng todo? Kasi di ka sanay sa ganitong klaseng workout sa kama. Alam mo, mahal ko pa si Lovely. Pero pagdating sa kama, winner ka. Ang sarap namang pakinggan yan. Teka, anong oras na ba? Aalis ka na ba? Dito ka na lang matulog para may kasama ako. Kailangan ko nang umuwi. May presentation bukas ng hapon para sa sales team. Speaking of sales team, di ba malapit nang mag-retire si Sermon? Oh, paano mo nalaman yan? Alam mo naman ang chismis sa office. Tinginan pa lang sa mga mata, alam mo na agad. Nabanggit lang naman ni Mon minsan sa meeting namin na may plano na siyang mag-retire at bumalik ng Bacolod. Sinong papalit sa kanya? Hindi pa napag-usapan. Baka kasi magbago pa yung isip ni Mon. Hindi pa handa ang sales team kung aalis siya. Kaya hanggat maaari, ayaw muna naming pag-usapan ulit. Kung ako lang, hayaan nyo na magpahinga si Sermon. Marami namang iba dyan na deserving sa promotion. Hindi naman sa iyo ako mag-retire, Simon. Kaya lang wala pa ako nakikitang kayang i-handle yung sales team natin. Alam mo naman kung gaano kataas mga ego ng mga yun. Sumasabog pag magkakasama sila. Simon lang may kayang pababain ang ego nila nang hindi naaapektuhan ang performance nila. Pero wala ka man lang bang napipisal sa office na pwedeng humawak sa sales team? Siguro si Elena. Ha? Si Elena? Ano bang alam nun puro Facebook lang ang inaatupag. Tsaka kapag broken-hearted yon, di nakakapag-focus sa trabaho niya. Pagsisisihan mo lang na ipalit siya kay Sermon. Wala pa talaga ako maiisip eh. Aalis na muna ako. Mag-isip ka pa. Isa na lang tapos umuwi ka na. Kung utusan mo ako, parang ikaw ang boss sa atin ah. Tandaan mo, habang nasa kama kita, ako ang boss mo. Pwede pa bang magpalipin muna ulit sa kama mo, boss, bago ako umuwi?
Sino muna yung napipisil mo sa promotion? Pisilin muna kita. Saka ako ibubulong sa'yo. Pinagbigyan ko siyang muli pero wala pa rin siyang sinabi sa kung sino yung ipapalit niya kay Sir Mon kapag nag-retire ito. Hindi ko na lamang pinahalata ang inis ko, Papa Dudut, at nagmadali na siyang umalis matapos ang second round. Wala na naman akong napala sa promotion na gusto ko. Hindi naman ako under ng sales team pero pangarap ko talagang i-manage yon. Sa tingin ko ay kaya ko naman dahil sa experience ko sa pagbebenta noong nag-aaral pa lamang ako. At hindi naman sa pagmamayabang pero maganda talaga ako. Kaya nga madali kong naibenta ang alindog ko kay Nicolo. Naisip ko na magagamit ko ang ganda ko para mapasunod ko ang mga nasa sales team dahil karamihan doon ay mga lalaki. Bukod pa roon ay alam kong magagamit ko rin ang ganda ko sa mga boss ko. Katulad na lamang kung paano ko ginamit ang pagkababae ko kay Nicolo. Kaya lang ay hindi niya ako nakita bilang fit sa position na yon, Papa Dudut. Para hindi na sumama ang loob ko, lalo ay inisip ko na lamang na baka nga hindi pa talaga mag-retire si Sir Mon. Kaya lang pag nagkataon ay mas matatagalan ang pagiging band-aid ko sa sugat ni Nicolo kung hindi ko pa makakamit kaagad ang promotion na gusto ko. Sa totoo lang ay gusto ko nang kumawala sa sitwasyon naming dalawa pero hindi ko magawa dahil nga nandun ako at kailangan ko na yung panindigan. Ang unang plano ko ay hayaang mahulog sa akin ang husto si Nicolo hanggang sa hindi na siya makaahon. Pero ang nangyari parang kabaligtaran. Ako yung hindi na makaahon sa ginawa kong butas, Papa Dudut. At wala akong ibang choice kundi ang manatili doon habang hinihintay ang pagkakataon na sisilipin ako ni Nicolo at dadamputin mula sa pagkakahulog ko. Panayang tanong ko sa sarili ko noon kung kailan niya ako iaahon. Paano nga ba niya ako iaahon sa pagkakalubog na ako naman ang may pakana? Nakabalik kaagad ang karma sa akin pero hindi pa tapos ang laban. Alam kong mahilig si Nicolo kaya hindi ko hahayaan na hindi ko magamit ng husto ang sarili ko sa kanya para makuha ang gusto ko. Pinalakas ko ang loob ko at sinabing mahaba pa ang laban at hindi pa ako pwedeng sumuko. Nasa kamay ko na si Nicolo at kailangan ko na lamang mahawakan ang leeg niya para hindi na siya makaatras. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy namin ni Nicolo ay nakasanayan ko na siyang makasama. In-enjoy ko na lamang ang presensya niya habang hindi pa ulit ako nakakabuelo na ipasok sa usapan ng promotion ko sa opisina. Sabi ko nga kahit na hindi na niya ako gawing manager ng sales team, kahit ano na lamang na klase ng promotion basta mas mataas sa posisyon ko. Naisip ko kasi na baka nga naman hindi pwede sa akin ang maging manager. Marami na akong naisip na posisyon na pwede kong pasukan o kaya ay nakawin mula sa ibang kaopisina ko. Sabi ko nga kung hindi man kusang ibibigay sa akin ni Nicolo ang posisyon na gusto ko ay handa ko yung nakawin sa iba, masunod lamang ang gusto ko. Ganon na ang pag-iisip ko dahil sa ambisyon ko. Oo, alam kong mali yun pero alam kong meron ding nakakaunawa sa gusto kong mangyari. Karamihan sa mga lumaking wala ay papangaraping umangat kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang paghila mo sa iba pababa, Papa Dudut. Praktikal ang buhay sa mundo at minsan ay kailangan mo ring mang-agaw. Uso na yon sa relasyon at alam naman ng lahat na uso rin yon maging sa trabaho. Papa Dudut, ayos namang kasama si Nicolo at hindi lang naman kami puro kamalang. Marami rin kaming ibang ginagawa noon para makapag-bonding. Kailangan ko rin kasi ng may kasama, lalo't hindi naman ako friendly na tao. Wala akong halos kaibigan dahil mas gusto kong kaibiganin ang ambisyon kong umangat. Noong nakasama ko na si Nicolo ay naisip kong masaya rin pala yung pakiramdam na may kasama ka at kausap. Yung ilalayo ka sa kakaisip sa future mo. Hindi rin naman pala masamang paminsan-minsan ay huwag mo nang isipin ang kinabukasan. Masarap pa rin palang mabuhay at yun lang ang problemahin at pag-aksayahan ng oras.
Tuwing nag-aaya si Nicolo after work, sa kondo niya kami tumatambay. Mas marami kasi siyang gamit at mas mabilis ang internet niya kumpara sa tinutuluyan ko. Saka may aircon siya, hindi nakakahulas ng ganda. Madalas nagpo-food trip kami habang nag-iinuman. Nanonood din kami ng horror movies lalo na tuwing weekend. Tinuruan din niya akong mag-yoga kaya narelax ang katawan kong puro tensyon. Naramdaman ko na masaya akong kasama si Nicolo. Sana ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Ang hirap mong kasamang manood ng horror. Pasensya naman kung pinaglihi ako sa gulat. Puro na akong pasat gasgas, kakahablot at kakahampas mo sa akin kapag nagugulat ka. Sabi naman kasing i-mute mo muna kapag alam mo may nakakagulat na scene. Ako ba yung direktor para malaman ko kung saang eksena yung may gulatan? Dapat pala pinanood mo muna to bago natin sabay na pinanood. Eh anong thrill nun kung uulitin kong panoorin? Next time, pakiramdaman mo na lang kapag may nakakagulat na eksena. Ikaw nang bahala. Alam mo, ang sarap sanang ikwento to sa mga katrabaho natin eh. Huwag mong susubukan. Na-video ko man lang sana kung paano ka tumili. Nagulat pa yung butiki sa kisame mo. Nahulog pa tuloy sa tubig ko. Hindi siya nagulat sa tili ko. Nagulat siya sa pinanood natin. Sige, pati butike, i-gaslight mo na rin. Sa susunod, wag na tayong manood ng nakakatakot. Gusto mo next time puro romantic films na? Mas lalong pas. Ay, kayo talagang mga lalaki. Ang hirap niyong kumbinsihin na maganda namang manood ng mga romantic film. Ang sarap kayong kiligin. Kayong mga babae, hindi magandang kasamang manood ng mga nakakakilig na pelikula. Oh, bakit? Paano pag kinikilig kayo? Nangahampas kayo ng katabi. Sorry naman sa'yo na nanghahampas kapag nagugulat sa horror na pelikula. Oh, edi it's a tie na lang. Pero seryoso nga, try naman nating manood ng love stories. Pas nga. Oh, hindi ako nangahampas kapag kinikilig. Tamang ngiti lang ako. Ayoko nga. Bakit nga? Maaalala ko lang si Lovely. Banding naming manood ng romantic movies kapag magkasama kami. Kaya nga lumilis na ako dun. Kaya pala puro horror na yung gusto mong panoorin. Gets? Kahit di ko kayang matakot, mas okay pa rin yung horror movies. Kesa mababad ako sa romantic films. Malulungkot lang ako imbis na kiligin. Sa bagay, maaalala mo lang si Lovely. Manood na lang tayo ng wrestling o kaya anime. Yan kasi yung mga ayaw panoorin ni Lovely. Safe ako dyan. Pwedeng magtanong, Ano yun? hanggang kailan mo tatakasan si Lovely? Hanggat di pa kaya ng puso ko na harapin siya. Matagal pa ba? Hindi ko alam. Gusto ko lang makatakas sa kanya kasi masakit pa rin. Di naman ako magsisinungaling. Pero kailangan mo nang harapin siya para matapos na tong pagtakas mo. Pansamantalang pangtapa lang tong ginagawa mong pagtakas sa alaala niya eh. Hindi ka makaka-move on yan ng totoo. Teka, di ba ikaw nga ang nagsuggest sa akin na pansamantala ko munang tapalan yung sugat ko? Ginagawa ko naman ha at nagiging okay naman ako. Sure ka bang okay ka? Pwede nating pag-usapan kung gusto Di mo. ba dapat kapag band-aid pinangtatapal lang? Bakit kailangan mo pa magsalita? Oo nga pala. Isa lamang akong band-aid. Pantapal sa sugat na hindi pa kayang tanggalin habang ang sugat ay hinihintay pang gumaling. Yun ako sa buhay ni Nicolo at aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Binalikan na naman ako ng karma sa pangalawang pagkakataon. Ako naman ang may gusto noon pero bakit parang ako bigla yung nagkasugat sa aming dalawa? Hindi na ako nakaimik pa sa sagot ni Nicolo at alam kong nairita lamang siya dahil sinubukan kong panghimasukan ang buhay niya. Gusto ko lang namang makatulong sa kanya kahit papaano, Papa Dudut. Sinubukan kong ibalik ang magandang mood namin pero hindi na rin kayang pikein ni Nicolo ang nararamdaman niya. Pinauwi na niya ako at nagrason na lamang siya na may gagawin pa siya. Naintindihan ko naman at nagmadali na akong umuwi at ilang araw kaming hindi tumambay na magkasama. Naging awkward din kami sa work pero lumipas din naman yon at nilapitan niya ako at nagsorry siya.
Nagsorry din ako dahil may mali din naman ako. Naging maayos kaming muli at nakabalik na sa dati naming routine. Minsan ay inaya niya ako magstay sa kondo niya ng ilang araw. Nasaktuhang bumabagyo pa noon at sabay kaming nag-leave sa trabaho at may kanya-kanya kaming dahilan para hindi makahalata ang mga katrabaho namin. Nag-staycation kami sa kondo ni Nicolo at masaya ako dahil nakapag-relax akong kasama siya. Namiss ko rin kasi siyang kasama dahil nga sa naging pagtatalo namin. Nakasanayan ko na rin kasing kasama si Nicolo at aaminin kong hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi siya nakakasama man lang kahit na ilang oras. Marami kaming ginawa habang naka-staycation lamang kami. Tinuruan ko siyang magluto at tinuruan niya akong maglaro ng video games. Nagpatuloy din ang panonood namin ng horror movies. Pinagtiisan ko ring manood ng wrestling at anime kahit na hindi ko naman yun gusto. Masaya ang mga araw na nagkasama kami at nagkulong sa kondo lalo't bumabagyo. Ayos na sana ang lahat kung hindi lang biglang sumulpot si Lovely, Papa Dudut. Sandali lang! Lovely? Sino ka? Riza, Sino? katrabaho ko si Nicolo, boss ko. Boss mo pero andito ka sa kondo? Di ba dapat sa opisina lang kayo magkasama? Mahabang kwento. Sana mas mahaba kaysa dyan sa suot mong shorts. Kay Nicolo to, napagliitan niya na kaya pinahiram niya sa akin. Ganun na ang role ng boss ngayon? Magpahiram ng naliitang shorts? Hindi ko alam kung may balak kang mag-audition bilang kontrabida sa teleserye. Pero kung oo, pasok ka na. Yan na ba yung pinakamagandang insulto na kaya mo? Meron pa sana kaso wala ako sa mood mang insulto eh. Pinagod kasi ako ni Nicolo. O ako ba yung nang pagod sa kanya? Hindi kita kukontrahin dun sa sinabi mong pagod ka. Halata kasi sa mukha mo. Ang haggard na dahil sa pagod. Magpahinga ka ha? Hindi nga ako makapagpahinga. Paano naman kasi tong ex mo? Maya't maya gusto akong pagurin. Congratulations! Mas mahaba pa tong shorts ko kesa sa sagot mo ha. Shorts ni Nicolo yan, baka nakakalimutan mo. Ay, oo nga pala. Shorts to ni Nicolo. Anong feeling nakaharap mo ko at suot ko ang shorts ng ex mo? Ganado kang manginis ha? Mukha namang umeepekto sa'yo. Sana wala sa lahi niyong high blood kasi wala kaming pang BP dito para sa'yo. May pang BP si Nicolo. Alam ko dahil dati akong nakatira dito. Meron ba? Siguro madalas niyang nagagamit, no? Mukha kasing lagi siyang hina-high blood sa'yo. Wow! Mas mahaba pa yatang panty ko sa sagot mo, ha? Ay, wait! Hindi nga pala ako nakapanty. Talagang Lovely, anong ginagawa mo rito? wala pang 6 na buwan mula nung maghiwalay tayo. Nagpapahiram ka na ng shorts mo sa ibang babae? Di ba dapat computer, stapler o telepono? Yun lang yung mga bagay na pinapahiram mo sa kanya? Bakit kasali shorts mo? Alam ba ng opisina niyo tong ginagawa niyong bahay-bahayan? Hindi ko talaga alam kung bakit ka pa nakikialam. Kahit brief pang ipahiram sa akin ni Nicolo, dapat wala ka nang pakialam kasi hiwalay na kayo, di ba? Ikaw nga ito nakipag-break sa kanya tapos kung umasta ka ngayon, akala mo pag-aari mo pa rin siya? Hoy, para sabihin ko sa'yo, yung shorts na gamit mo, ako ang nagbigay niyan sa kanya. Gusto mo hubarin ko pa ngayon para maiuwi mo na. Riza, tama na. Pero kasi… Sabi ng tama na eh. Ano bang kailangan mo, Lovely? Mag-usap tayo. Sana nagsabi ka man lang na pupunta ka rito Para na itago mo tong kabit mo? Paanong naging kabit ako? Hiwalay na kayo, di ba? Riza, sabi nang tumigil ka na eh. Hindi ko naman kasi siya inaano, pero… Usapan naming tong dalawa. Huwag ka na makasali para di na gumulo. Mag-usap tayo sa kwarto. Importante to. Nicolo… Hintayin mo na lang ako rito sa sala, Riza. Kung gusto mo, lumabas ka muna. Tatawagan na lang kita pagkatapos namin mag-usap ni Lovely. Namula ko sa inis dahil sa pagtatanggol ni Nicolo kay Lovely.
Mas lalo akong nainis nang umisi pa si Lovely sa akin na parang siya ang nanalo sa laban namin. Totoo namang siya ang nanalo pero alam kong lamang ako sa mga naunang rounds. Pero dumating si Nicolo at sinaklolohan si Lovely. Ano bang laban ko sa ex niya for more than 10 years? Band-aid nga lang naman ako. Tagapagtago ng sugat niya na ayaw niyang ipakita sa mundo at sa sarili niya. Napilitan akong umalis ng condominium para hindi nila ako matrigger. At kahit nga bumabagyo ay pinilit kong puntahan ang pinakamalapit na mall sa kondo. Nahirapan akong makasakay noon at dagdag pasakit pa na hindi ako nakapagdala ng sapat na pera at damit para maprotektahan ang sarili ko sa ulan. 350 pesos lang ang nadampot ko mula sa ibabaw ng mesa ni Nicolo. Tumambay ako sa mumurahing coffee shop sa mall at doon ay nagpalipas ng oras. Nalobat kaagad ang cellphone ko at wala akong ibang ginawa kundi ang pagmasda ng mga tao sa coffee shop. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ilang oras na ang napalipas ko. Basta naramdaman ko na lamang na gusto ko nang balikan si Nicolo. Pagkarating ko sa kondo niya ay hindi pa rin sila tapos na mag-usap ni Lovely. Nakasarado pa rin ang pintuan ng kwarto. Sinubukan kong pakinggan ang usapan nila pero wala naman akong narinig. Bumagsak ang loob ko at saka tumambay na lamang sa kanyang maliit na kusina. Nakatingin ako mula sa bintana kaharap ang kanyang lababo. Doon ako naghintay at naglabas ako ng tinapay at keso. Kumain ako sa harapan ng lababo habang nakatulala sa may bintana. Maliwanag pa noon sa labas hanggang sa bigla na lamang dumilim. Gabi na pala. Pero hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang dalawa. Hindi ko magawang kumatok sa pintuan para kumustahin sila dahil hindi naman pwedeng gawin yon ng isang band-aid, hindi ba? Pantapal nga lang pala ako. Yun ang laging ipinamumukha sa akin ni Nicolo. Kaya ko namang tanggalin ang sarili ko sa sitwasyon pero mas pinili kong hindi. Para talaga akong band-aid na hinihintay lang na tanggalin ng taong gumagamit. Tatanggalin na kaya ako ni Nicolo sa buhay niya dahil dumating na ang lunas sa sugat niya, si Lovely. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko man maamin kay Nicolo pero na-inlove na ako sa kanya. Napansin ko yon nang nasanay ako sa presensya niya. Bukod pa roon ay nagkaroon din ng kalinawan sa nararamdaman ko nang bumalik sa eksena si Lovely. Nakafeel ako ng selos dahil pakiramdam ko ay may kaagaw na ako kay Nicolo. Alam ko namang hindi sa akin si Nicolo una pa lamang. Pero sa maiksing panahon ay naramdaman ko na gusto kong akin lamang siya at ayokong magkaroon ng kahati sa kanya. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya hanggat isang band-aid pa lamang ang tingin niya sa akin. Ayoko namang mapahiya kung hindi naman kami parehas ng nararamdaman. Pinagdasal ko na lamang na sana balang araw ay makita niya ako kung paano ko siya nakikita. Alam kong medyo matatagalan pa yon lalo't panay pa rin ang lapit ni Lovely sa kanya ng mga panahong yon. Doon ako nainis dahil tapos na nga sila pero bakit andun pa siya sa eksena? Bakit hindi na lamang niya hayaang makamove on si Nicolo at makapagsimula na ng bagong pag-ibig sa iba? Hindi naman ako pumayag na basta-basta na lamang makuha pabalik ni Lovely si Nicolo noon. Kaya naman ginamit ko ang katawan ko para ma-realize ni Nicolo kung saan siya mas magiging masaya. Malaking ekis na kay Nicolo ang pag-iwan ni Lovely sa kanya samantalang ako ay wala pa akong ekis sa kanya. Kaya pwedeng lamang na ako sa laban namin. Kung hindi lang kasi na in love si Nicolo kay Lovely noon, ako na dapat ang panalo. Kaya lang kailangan kong pagbutihan sa laban lalo't pwede pa rin akong malamangan ni Lovely. Pinilit kong laging makasama si Nicolo at kinukuha ko ang lahat ng pagkakataon para makasama siya. Hindi naman niya ako tinanggihan, pwera na lamang pag nandoon si Lovely sa kondo. Doon pa ako mas lalong nagalit at kinabahan dahil napapadalas na rin ang pagkikita nila ni Nicolo.
Kapag si Lovely na ang nakipagkita ay hindi makatanggi si Nicolo. Pero ako ay kayang tanggihan ni Nicolo. Wala man ako sa lugar na magdemand sa kanya pero pinasok niya ako sa buhay niya. Kaya kailangan kong magagamit ang karapatang yon para sa kanya. Nakakainis na siya. Si Lovely? Meron pa bang iba? Kung bakit naman kasi pinabalik mo pa siya sa buhay mo, nagiging okay ka na eh. Siya naman tong bumalik. Pero ikaw tong nagpapasok. Mas gusto mo bang kampihan siya kaysa sa akin? Mas pinapalinaw ko lang sa'yo yung mga nangyayari. Ay, nakakainis talaga siya. Kung makakatulong na magkwento ka, makikinig ako. Alam mo namang pumunta siya rito, di ba? Oo naman, pinaalis mo nga ako kasi papunta na siya. Pasensya na pala dun ha. Okay lang yun. Ginising mo lang naman ako ng 4:00 ng madaling araw para paalisin dahil malapit na siya sa kondo. Tapos, pinabalik mo ako ngayon dahil nalulungkot ka at nalilito. Okay lang yun. Okay lang talaga. Nagpanik kasi ako. Intindihin mo na lang. Hayaan mo na. Sabi niya sa akin, mag-usap daw kami tungkol sa relasyon namin. Di pa ba kayo tapos mag-usap? Sa tuwing pumupunta siya rito, puro bunga niya sa'yo pag-usapan ng relasyon niyo. May nangyari ba? Lagi siyang humihingi ng closure. Ilan bang closure ang kailangan niyo? Sa tuwing humihingi siya ng closure, sa huli may nangyayari lang sa aming dalawa. Yun naman kasi talagang totoong nangyayari sa closure eh. Diretso kama. Walang usapang nangyayari. Masisisi mo ba ako kung may mangyari sa amin? Mahal ko pa eh. Mahal ka pa rin ba niya? Hindi niya masabi. So dapat alam mo ng sagot. Na mahal pa rin niya ako? Mahal niya ang ego niya. Kaya siya pabalik-balik dahil nararamdaman niyang nawawala ka na. Siya naman tong unang nawala. Pero ngayon ramdam na niyang nawawala ka na dahil nandito na ako sa eksena. Hindi naman siguro. Alam naman niyang wala ka lang sa buhay ko. Ouch naman. Dahan-dahan naman. Sa lahat ng band-aid ako tong may pakiramdam. Sorry, mali ang atake. Pero alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Kahit sa anong paraan mo ako atakihin, masakit pa rin. Pwede bang pag-usapan muna natin ang problema ko kay Lovely? Ano bang plano mo kay Lovely? Ano bang plano mo sa inyo? Gusto ko magkabalikan kami. Pero parang di ko ramdam na buo ang loob niyang ayusin yung sa amin eh. Ayun naman pala eh. Huwag mo nang ayusin. Naiintindihan mo naman sigurong mahal ko siya, di ba? At naiintindihan mo naman siguro na di siya sigurado sa inyong dalawa, di ba? Pero gusto na niyang magsama ulit kami dito sa kondo. Pero walang commitment. Huwag kang pumayag. Siyempre, hindi ako pumayag na walang commitment. I mean, huwag kang pumayag na tumira siya ulit dito sa kondo mo. Gusto ko na siya ulit bumalik dito para may makasama ako. Malungkot ako kapag wala siya. Alam mo naman yan. Paano naman ako kapag bumalik siya? Ha? Bakit napunta sa'yo yung usapan? Siguro kasi parte na ako ng buhay mo. Na ikakama mo ko, natutulog tayong magkasama. Pero alam mo naman kung ano ka lang sa buhay ko, di ba? Alam kong band-aid mo lang ako. At ikaw ang nagsuggest niyan sa akin. Baka lang bigla mong isumbat sa akin. Sisimulan ko pa lang sana ipamukha sa'yo pero kailan ba ako nanalo sa usapang to? Hindi naman porkit nilabel mo lang ako bilang band-aid eh. Dapat wala na rin akong maramdaman. Wala na rin akong karapatan. Ito na yung kinakatakot ko eh. After nito, magde-demand ka na ba ng label? Kasi di ko ibibigay yun sa'yo. Ako nga nahihirapang humingi ng label kay Lovely eh. Wala naman akong hinihingi sa yung label. Respeto lang sana sa akin. Bilang ginagamit mo ko tuwing nalulungkot ka at naguguluhan sa sitwasyon yun ni Lovely. Yung respeto, nagsisimula yan sa sarili mo. Kung gusto mo palang respetuhin kita, bakit ka pumayag magpagamit sa akin? Natulala ako sa huling sinabi ni Nicolo, Papa Dudut. Alam ko namang masakit siyang magsalita kapag nagagalit na siya pero hindi pa rin ako sanay. Hindi na ako nakaimik at napatingin na lamang sa malayo. Natahimik kaming pareho at bago pa niya ako paalisin, ako na ang nag-decide na tumayo sa pagkakaupo at saka lumabas ng kondo niya. Hindi na ako nagpaalam tulad ng dati kapag may pagtatalo kami.
Hinayaan ko siyang makita na hindi ako natuwa sa mga huling salitang binitawan niya. Oo nga, isa akong panakip butas, isa akong band-aid. Pero hindi naman pwedeng bastusin na lamang niya ako. Dahil noong mga panahong kinakailangan niya ng tulong at taong sasamahan siya ay andun ako para saklolohan siya. Naiyak na lamang ako noong nakalabas na ako sa condo unit niya at napasandal ako pagpasok ko sa elevator at sinubukang kalmahin ang sarili ko. Hindi ko na kinaya pa ang mga nangyayari. Alam kong may kailangan na akong gawin noon para sa ikabubuti ko pero hindi ko alam kung paano magsasabi kay Nicolo. Nakahinga ako ng maayos nang nakalabas na ako ng building. Nanatili pa rin ako nakatayo sa harapan at pinag-iisipan ang susunod na gagawin ko. Hanggang sa bigla akong makaisip ng isang plano. Nag-book ako ng masasakyan papunta kay Lovely. Nalaman ko ang address niya kay Nicolo at hindi ko alam kung maaabutan ko siya sa tinutuluyan niya pero nagbabaka sakali ako. Hindi na ako makapaghintay na makaharap siya at ipamukha sa kanya ang galit ko dahil sa panggugulo niya sa maayos sana naming pagsasama ni Nicolo. Gusto kong isisi sa kanya ang lahat ng mga nangyari kahit alam kong parte pa rin ako ng gulo. Wala na kasi akong maisip na gawin dahil naaawa na ako sa sarili ko sa patuloy na pagtapak ni Nicolo sa pagkatao ko. Si Lovely naman ang nakita kong pwedeng sisihin at hindi ko uurungan ng ideya na yon. Nang makarating na ako sa bahay ni Lovely ay nakaramdam ako ng kaba pero alam kong napatatag ako ng galit ko sa kanya. Ilang beses kong kinatok ang pintuan niya bago niya ako pinagbuksan. Hindi naman siya nagulat nang makita niya ako. Para bang inaasahan na niyang pupunta ako doon. Posturang-postura siya noon at parang handa nang makipag-away sa akin dahil sa pagsugod ko. Hindi ko pinahalatang na-intimidate ako sa kanya para hindi niya ako masindak. Habang sinasabi ko sa kanya lahat ng laman ng aking utak papadudot. Oh, well, it's you. Kung may hinahanap ka, wala rito si Nicolo. Alam ko, galing lang ako sa kondo niya. Good. Puro ganyan na lang ba ang linya mo? Ganun lang lagi kaigsi pag wala kong interes patulan mga sinasabi mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, Lovely? Anong sinasabi mo? Ikaw tong sumugod dito tapos sa akin mo ibabato yung tanong na yan? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Bilang ikaw naman tong pumunta rito nang walang pasabi, bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa akin lahat ng tumatakbo sa isip mo? Bakit ka pa ba bumalik sa buhay ni Nicolo? Kasi gusto ko? Kahit alam mong ginugulo mo lang ang nararamdaman niya? Eh di successful naman pala ang pagbabalik ko. So ganun lang yon? Bumalik ka talaga para guluhin lang siya? Bumalik ako para maramdaman ko ulit na mahal niya ako. Para saan? Iniwan mo na siya. Hindi mo na kailangang maramdaman yung pagmamahal niya. Bakit? Yan ba ang sinasabi niya sa'yo? Yan ba ang gusto niyang mangyari? Ang gusto niyang mangyari, magkabalikan kayo. Ramdam ko yung galit sa boses mo Nakakainis na gusto niya akong balikan, no? Nakakainis kasi hinahayaan ka niyang saktan mo lang siya uli. Kung hinahayaan man niya ako, ano bang pakialam mo? May pakialam ako kasi naaapektuhan din ako sa nangyayari sa kanya. Bakit? Sino ka ba sa kanya? Di ba nga may tawag siya sa'yo? Ano nga ulit yon? Ayun, Band-Aid, di ba? Tama ba? Thank you at napag-uusapan niyo pala ako. Kaya klaro sa akin kung sino ka lang sa buhay niya. Sana, klaro rin sa'yo kung sino ako sa buhay niya. Isa kang ex na dapat wala na sa eksena. Yung ex na pwedeng bumalik anytime at tatanggapin niya ulit. Eh ikaw, Band-Aid ka lang, di ba? Oras na tanggalin ka na niya mula sa balat niya, hindi ka na ulit makakadikit. Yun ka, Riza. Yun ka lang. Mawawalan ka rin ng dikit balang araw. Hindi ka na makakakapit. Tandaan mo na ako yung nagtakip sa sugat niya na dahil sa'yo.
Thank you. Hindi ko alam bakit ako nakikipagtalo sa posisyon ko sa buhay ni Nicolo kung pwede namang umalis na lang ako. Huwag kang umalis. Ano? Kailangan kita. Anong pinagsasasabi mo? Kaya lang naman masarap bumalik kay Nicolo dahil andyan ka na makakalaban ko sa atensyon niya. Kailangan mo lang ng kakompetensya? Kailangan ko ng dahilan para ipaglaban si Nicolo at bumalik ang interes ko sa kanya. Napakalabo mong tao. Hindi lang malabo Sakim ka rin. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, totoo ako sa sarili ko. Huwag kang umalis. Handa akong gawin lahat. Makipag-agawan ka lang sa akin. No, ayoko. Hindi ako batang uhaw sa laruan. Naging bata ka rin. Alam mo ang pakiramdam kapag nakuhang laruan ng kalaro mo. Hindi ako ganun. Makipaglaro ka lang sa akin. Handa kitang bayaran. Kahit magkano. At idadaan mo ako sa pera? Lahat naman ng bagay sa mundo may presyo, di ba? Magkano ka? Nakatitig lang sa akin si Lovely at desidido siyang ibigay ang pera para lamang ituloy ko ang pakikipaglaro sa kanya. Naisip ko na gano'n na nga ba ang mga mayayaman kapag bored na sila sa buhay nila. Handa nilang gamitin ang pera nila para makipaglaro sa mga mahihirap na katulad ko. Hindi ako nakasagot kaagad at tinignan na lamang kung seryoso ba siya. Marahil ay napansin niya yon kaya nilabas niya ang checkbook niya at sinulat doon ang halaga ng pera na sa tingin niya ay magpapapayag sa akin. Hindi siya nagkamali at napapayag niya ako. Hindi lang dahil sa nasilaw ako sa pera, Papa Dudut, kundi alam kong yun na nga ang pinakamatalinong gawin sa sitwasyon ko. Noong nakita ko ang cheque, naalala ko kung ilang beses akong pinaulanan ni Nicolo ng masasakit na salita sa tuwing gusto kong ipakita sa kanya ang halaga ko. Nasa cheque na inabot sa akin ni Lovely ang halaga, Papa Dudut. Alam ko namang wala akong maaasahang promosyon sa trabaho dahil hindi naman ako ganong kagaling. Alam ko ring wala akong mapapalang relasyon kay Nicolo dahil nilagay na niya ako sa dapat kong kalagyan. Isang rebound lang. Isang panakip butas, isang band-aid na pwede niyang tanggalin kapag natuyo na ang sugat niya. Papa Dudut, hindi ko maintindihan ang eksaktong nararamdaman ko ng mga oras na tinanggap ko yung cheque. Pagkaabot sa akin ni Lovely ay nginitian niya ako at tumango. Umalis na rin ako nang walang paalam pa at nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pinagmamasdan na cheque na yon. Pinaingkas ko ang cheque makalipas ang ilang araw. Marami na akong planong bilhin para makamove on na kay Nicolo. Hindi ako tumupad sa usapan namin ni Lovely na magpapatuloy pa rin ako sa pakikipag-agawan sa kanya. Gusto ko na lamang makaalis sa sitwasyon na yon at kailangan ko ang pera niyon para masimulan ko na. Nag-awol na rin ako sa opisina para hindi ko na kailangang harapin pa si Nicolo dahil baka manghina ulit ako. Ayos na sana ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa tawagan ako ni Lovely para pilitin akong ituloy ang plano. Hindi na ako pumayag at sinabing kailangan ko nang iwasan silang pareho at nagalit nga si Lovely at binabawi nga ang perang ibinigay sa akin. Lumaban ako at sinabing hindi ko na yon pwedeng ibalik pa dahil kabayaran yon sa stress at sakit na ibinigay nila sa akin. Pinilit niyang ibalik ko ang pera pero ayoko. Nagastos ko na halos ang kalahati at wala akong pang-abono. Bukod doon ay alam kong deserve ko ang perang yon dahil pinaglaruan nila akong dalawa. Papa Dudut, hanggang ngayon ay sinisingil ako ni Lovely pero ayokong magpatinag. Hindi ko pa rin binabalik ang perang yon at blinak ko na ang number niya. Hindi ko nga maintindihan parang nakakuha ko ng entertainment factor sa pagtawag-tawag niya sa akin. Pakiramdam ko kasi tuwing magkausap kami ay naonse ko siya ng malaki. Pinuntahan na rin ako ni Nicolo matapos niyang malaman ang nangyari at pinaliwanag ko naman ang kaganapan kung bakit ako binayaran ni Lovely. Hindi niya ako pinaniwalaan. Nagalit din sa akin si Nicolo dahil mukha raw akong pera at hindi niya inaasahang peperahan ko ang sitwasyon naming tatlo. Ang kapal na mukha niya para isumbat sa akin yon samantalang ginamit din naman nila ko.
Matigas ang loob kong huwag bayaran si Lovely kahit na ilang beses niya akong tinakot. Nagamit ko na ngayon lahat ng pera para wala na siyang makuha sa akin. Papadudot kung kayo ang tatanungin, tingin niyo po ba ay tama ang ginawa ko? Na hindi ko na binalik pa ang pera kay Lovely. Naiintindihan niyo ba ako kung ano ang pinanggagalingan ko? Hihingi lang sana ako ng pangunawa sa sitwasyon ko dahil nasaktan din ako sa kalagayan ko at ang perang binayad sa akin ni Lovely ang nakita kong band-aid sa sugat na ginawa nila sa akin. Hindi ganong kadaling tanggalin ang iniwan nilang sakit, ang perang ibinayad nila para mapagaling ang sugat sa dignidad at puso ko. Maraming salamat at nakatulong kayo na pag-aanin ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Totoong number 1 ang programa ninyo at forever number 1 ang radio station ninyo. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso't kabarangay, Riza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever